Ang bida ng pelikula ay si Jennifer Hills, isang novelist mula sa New York City. Bilang isang independenteng babae, papunta siya sa isang maliit na nayon sa Connecticut kung saan umupa siya ng isang cabin. Naniniwala si Jennifer na ang katahimikan at kalmado na kapaligiran ng lugar ay makakatulong sa kanya na makagawa ng magandang storya. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto siya sa isang tindahan kung saan sinalubong siya ng isang lalaki na nagngangalang Earl. Mukhang siya ang may-ari ng cabin na nirentahan niya. Ibinigay sa kanya ni Earl ang mga susi at binigyan siya ng direksyon patungo sa lugar. Gayunpaman, hindi ito gaanong pinapansin ni Jennifer at umalis na lamang ito pagkatapos magpasalamat. Habang nasa daan, natulala siya sa ganda ng kabukiran. Ngunit nalilito din siya dahil ang lahat ng mga kalsada ay tila pareho. Kaya, huminto siya sa isang gasolinahan para humingi ng direksyon. 3 lalaki ang nagtatrabaho doon, at lahat sila ay mukhang mga pervert. Mula sa sandaling pumasok si Jennifer, sinimulan nila siyang titigan ng nakakatakot. Ang isa sa kanila na nagngangalang Johnny ay nagtangkapang ligawan siya, ngunit gumanti si Jennifer, dahilan upang siya ay matisod sa isang balde ng langis. Ginagawa itong humagalpak sa tawa ang mga kaibigan niya na si Andy at Stanley. Si Jennifer ay nagmaneho din palayo at si Johnny ay napahiya sa pangyayaring ito. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating si Jennifer sa cabin na malapit sa isang magandang lawa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang mga gamit at ginagawang komportable ang sarili. Sa gabi, hindi siya nag-aksaya ng oras at nagsimulang magtrabaho sa kanyang bagong nobela. Sa hitsura kung paano siya nagsusulat, ay lumilitaw na ang pagiging malayo sa iba ay tumutulong sa kanyang mag-concentrate. Kinaumagahan, habang nagpapahinga si Jennifer sa tabi ng lawa, nakarinig siya ng kakaibang ingay. Ngunit pinili niyang huwag pansinin ito, sa paniniwalang ito ay isang hayop. Gayunpaman, sa gabi, ang ingay ay patuloy na nagpapatuloy. Nagpapainis ito kay Jennifer dahil nakakaabala ito sa kanyang trabaho. Kaya, nagpasya siyang imbestigahan ang pinagmulan ng ingay. Maya-maya, nakarating siya sa isang malapit na shed at ang ingay ay tila nagmumula sa loob nito. Gayunpaman, nang pumasok si Jennifer, wala siyang nahanap maliban sa ilang mga tool, bote ng lason at iba pang makinarya. Kasunod nito, bumalik siya sa kanyang cabin at nagpapatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit habang itinataas niya ang kanyang laptop, hindi niya sinasadyang natapon ang kanyang inumin. Ngayong marumi na ang damit ni Jennifer, hinubad niya ito at nilabahan sa lababo sa kusina. Nakapagtataka, habang ginagawa niya ito, isang hindi kilalang tao ang nakitang nagre-record sa kanya. Kinaumagahan, nagjogging si Jennifer sa kakahuyan para mapanatiling maganda ang kalusugan niya. Habang nasa daan, napadpad siya sa isang abandonadong bahay at nagpasyang tingnan ito. Gayunpaman, nang makita niyang nakakatakot ito, mabilis siyang tumakbo palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa bahay at nagpasyang maligo ngunit tila barado ang gripo. Kaya, nakipag-ugnayan siya sa tubero para sa tulong. Sa susunod na eksena, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Matthew upang ayusin ang problema. Mukhang may sakit siya sa pag-iisip kaya nahihirapan siyang magsalita. Gayunpaman, nagawa niya ang trabaho at muling umagos ang tubig. Natuwa si Jennifer dahil dito kaya nilapitan niya si Matthew at binigyan ng bigla ang halik. Hindi ito inaasahan ng lalaki kaya tumakbo siya palayo doon nang hindi man lang kinuha ang kanyang bayad. Pagkatapos ay pinutol ang eksena sa 3 magkakaibigan sa gasolinahan na tumitambay sa tabi ng lawa. Ni-record ni Stanley ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa kanyang video camera dahil hilig niya ito. Maya-maya lang, tumakbo papunta sa kanila ang isang nag-aalalang Matthew at ipinaliwanag kung paano siya hinalikan ni Jennifer kanina. Iniisip ni Johnny na nagbibiro lang siya ngunit sinabi ni Stanley na maaaring totoo ito. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang sikretong footage ni Jennifer na kinuha niya noong isang gabi. Dahil halos hindi siya nakadamit, naniniwala ang grupo na gusto niyang magsaya. Kaya, gumawa sila ng masamang plano para harapin siya. Kinagabihan, nagising si Jennifer ng ilang kakaibang ingay. Sa takot, nagpasya siyang suriin ito at natuklasan ang isang patay na ibon sa labas. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niyang nakabukas ang kanyang laptop at ang wallpaper ay napalitan ng 3 lalaki mula sa gasolinahan. Napagtanto niya na ang kanyang bahay ay pinasok na ng masasamang tao. Habang si Jennifer ay desperadong sumisigaw para humingi ng tulong, pinalibutan siya nina Johnny, Andy, at Stanley mula sa iba't ibang direksyon.
Pagkatapos, kinaladkad din si Matthew sa kwarto para makibahagi sa akto. Ayaw niya rito pero dahil sa pini-pressure siya, pumayag siya. Pagkatapos ay pinahihirapan ng grupo si Jennifer sa pamamagitan ng pagpilit ng iba't ibang bagay sa kanyang bibig. Nagpasok muna ng baril si Johnny at inilipat ito sa sensual na paraan. Ganoon din ang ginawa ni Andy pero habang umiinom ng vodka. Sa isang punto, kapag ang mga lalaki ay masyadong nagre-relax, sinasamantala ito ni Jennifer. Pagkatapos nito, tumakbo siya sa kakahuyan hanggang sa matagpuan niya si Earl at ang lokal na sheriff na si Storch. Pinakalma siya ng huli at ipinakita ang kanyang badge na sinasabing nasa ligtas na siyang mga kamay ngayon. Pagkatapos ay pinaalis niya si Earl at dinala siya pabalik sa cabin sa pagkukunwari ng pagharap sa mga masasamang tao. Gayunpaman, sa sandaling makarating sila sa lugar, nagbago ang saloobin ni Storch. Matapos makahanap ng damo at ilang alak sa mesa, naghinala siya na nagsisinungaling siya. Pilit na sinisikap ni Jennifer na sabihin na siya ang biktima, ngunit hindi siya nakikinig. Sa halip, hiniling niya sa kanya na tumalikod upang maghanap sa kanya. Si Jennifer ay inosenteng nagkampile ngunit ang masamang sheriff ay nagsimulang gawin ang mga bagay na hindi pwedeng ipalabas sa pelikula kasama na rin ang tatlong gang. Pagkatapos nilang lahat na makaraos, halos wala ng lakas si Jennifer. Gayunpaman, bumangon siya at lumakad ng mas malalim sa kakahuyan, umaasang may mahahanap siya. Gayunpaman, ang masasamang tao ay patuloy na sumusunod sa kanya. Sa kalaunan ay na-corner nila siya sa isang tulay at malapit na siyang tapusin ni Storch. Ngunit sa sandaling iyon, tumalon si Jennifer sa ilog na tila ginawa ang hindi dapat gawin. Saglit siyang hinanap ng grupo ngunit nang wala silang makitang bakas niya, nagpasya silang burahin ang lahat ng ebidensya. Sinunog nila ang kanyang mga gamit sa cabin at inutusan din si Stanley na sirain ang video footage. Kasunod nito, umuwi si Storch sa kanyang pamilya na parang walang nangyari. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang anak na babae, hindi siya nagdalawang isip na sirain ang buhay ng ibang babae. Kinabukasan, nagmaneho siya sa tindahan ni Earl at ibinalik sa kanya ang susi ng cabin, na nagsisinungaling na umalis si Jennifer nang walang anumang abiso. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa ilang linggo mamaya at ang masamang gang ay tila inilagay ang insidente sa likod nila. Namumuhay sila ng normal, umiinom ng beer, at nagsasaya. Ang tanging nakikitang apektado ay si Matthew dahil ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras na mag-isa, pinagsisihan ang kanyang mga aksyon. Isang araw, habang nagpapalamig si Johnny sa labas ng kanyang bahay, tumakbo si Stanley papunta sa kanya na may dalang masamang balita. Inihayag niya na may nagnakaw ng kanyang camera at mayroon itong kontrobersyal na footage na hindi niya sinira kanina. Nagpadala ito ng galit kay Johnny at agad niyang inatake ang kanyang kaibigan dahil sa paglalagay ng kanilang buhay sa panganib. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Johnny sa bahay, isang ingay ang bumulaga sa kanya. Paglabas niya para tingnan, may nakita siyang patay na ibon. Sa pag-aakalang ito ay isang uri ng kalokohan, inalis niya ang ibon at natulog. Gayunpaman, nagpapatuloy ang ingay na nagudyok sa kanya upang suriin muli. Sa gulat ni Johnny, ang patay na ibon ay muling lumitaw. Parang may naglalaro sa kanya. Galit na pumasok si Johnny sa loob at kinuha ang kanyang baril ngunit paglabas niya, nakita niya ang tsinelas ni Jennifer sa kanyang balkonahe. Nagpatakot ito sa kanya kaya galit na galit siyang tumingin sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Sa ibang lugar, habang pauwi si Storch mula sa trabaho, inabutan siya ng kanyang asawa ng isang pakete na nagsasabing isang hindi kilalang tao ang naghatid nito. Naniniwala ang sheriff na nakatanggap siya ng isang maagang regalo sa Pasko ngunit sa kanyang takot, isa ito sa mga ipinagbabawal na tape ni Stanley. Galit na galit, kinalaunan ay hinarap niya ang grupo at humingi ng paliwanag. Naniniwala siyang sadyang ginagawa ito ni Stanley para sirain ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Johnny ang kanyang kaibigan at inilabas ang tsinelas. Sinabi niya na may ibang nagtatangkang manggulo sa kanila. Napagtanto na sila ay nasa matinding panganib, nagpasya si Storch na alisin ang lahat ng mga nakakakilala kay Jennifer. Ang unang biktima ay si Earl dahil nakita niya si Storch na sinasamahan si Jennifer sa cabin noong nakamamatay na gabing iyon. Pagkatapos, nagpasya ang sheriff na tapusin din si Matthew dahil hindi siya talaga kasali sa kanilang plano. Ang eksena pagkatapos ay pinutol kay Matthew na nasa labas ng cabin na nagmumuni-muni sa kanyang kakilakilabot na nakaraan. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa pangyayaring yon. Maya-maya lang, may narinig siyang kakaibang boses, kaya dali-dali siyang pumasok sa loob ng cabin.
Habang naghahanap siya sa bawat silid, hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog sa hagdan. Nang magkamalay siya, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakaupo si Jennifer sa sopa, puno ng galit ang kanyang mga mata. Lumapit sa kanya si Matthew at labis na humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Noong una, nagpapanggap si Jennifer na inaaliw siya, ngunit sa isang pagkakataon, tinalian niya ito sa kanyang leeg at tila sinakal siya hanggang sa mamatay. Kinabukasan, habang hinahanap ni Stanley at Andy si Matthew, nasalubong nila ang parehong abandonadong bahay kanina. Pumasok si Andy sa loob para tingnan ito habang nasa labas si Stanley. Sa sandaling iyon, ang huli ay humarap kay Jennifer na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sinubukan niyang suntukin siya, ngunit nahuli siya sa bitag ng oso na inilagay niya doon. Nang marinig ang kanyang mga hiyaw, nagmamadaling lumabas ng bahay si Andy, ngunit mabilis siyang pinatumba ni Jennifer. Natanggap din ni Stanley ang parehong kapalaran nang hampasin siya ng isang baseball bat sa tapat ng kanyang ulo. Sa susunod na eksena, nagising siya na nakatali sa puno. Itinala ni Jennifer ang buong pangyayari sa kanyang camera tulad ng ginawa niya sa kanya. Pagkatapos, sinimulan niya ang proseso ng pagpapahirap. Sa una, naglagay siya ng isang patay na daga sa loob ng kanyang bibig na nagpasuka sa kanya. Pagkatapos ay ginawa niya ang mga bagay na hindi natin pwedeng ipakita sa pelikula. Pagkatapos nito, ipinakita sa atin ang kalagayan ni Andy na nakatali sa itaas ng isang bathtub na puno ng kumukulong tubig. Na inaalalayan siya ng ilang tabla ng kahoy. Tinanggal ni Jennifer ang isa sa mga ito, kaya ngayon ay wala siyang ibang pagpipilian kundi suportahan ang kanyang buong timbang. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanyang katawan sa kalaunan ay sumuko at siya ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan sa kumukulong tubig. Kinabukasan, pumunta si Jennifer sa gasolinahan na nakasuot ng mapang-akit na damit. Gaya ng inaasahan, nagustuhan ito ni Johnny at nang lumapit siya sa kanya, pinatumba siya nito sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya siya sa parehong abandonadong bahay at itinali siya sa isang hubad na estado. Kasunod nito, sinimulan niya itong pahirapan. Isa-isa niyang binunot ang mga ngipin nito habang ipinapaalala ang mga karumal-dumal na ginawa nito sa kanya. Itinutok din niya ang kanyang baril sa kanyang lalamunan tulad ng ginawa nito sa kanya. Gayunpaman, sa halip na humingi ng tawad, si Johnny ay tumawa ng baliw. Parang wala siyang natutunan sa mga pagkakamali niya. Nang makita ito, isang galit na si Jennifer ang kumuha ng gunting at pinutol ang kanyang, alam niyo na yun. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Storch, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Binanggit niya na narito ang guro ng kanilang anak at gusto niyang makausap ito. Nang malaman ni Storch na siya ay walang iba kundi si Jennifer, siya ay nagulat. Pinaikot niya ang kanyang sasakyan at nagmamadaling umuwi sa takot sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit sa oras na dumating siya, nalaman niyang dinala na ng guro ang kanilang anak sa parke. Dahil sa takot, nagmamadali siyang pumunta sa kinaroroonan at nagsimulang tumingin sa paligid. Pero out of nowhere, tinambangan siya ni Jennifer mula sa likod at pinatumba siya. Nang magising si Storch, nakita niya ang isang rifle na nakatusok sa kanyang likod. Itinulak pa ito ni Jennifer dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Pagkatapos ay lumakad siya sa buong silid at ipinakita ang isang lalaki na lumabas na si Matthew. Buhay pa ang lalaki pero wala siyang malay. Itinali ni Jennifer ang isang tali sa kanyang kamay at ang kabilang dulo ay nakakabit sa gatilyo ng rifle. Ipinaliwanag niya na kung kumilos si Matthew kahit kaunti, pareho silang mamatay. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid, iniwan ang mga lalaki sa kanilang kapalaran. Hindi nagtagal, nagising si Matthew at nang matagpuan niya ang sarili sa makulimlim na silid na ito, agad siyang nataranta. Nagre-resulta ito na pareho silang napatay sa lugar. Natapos ang pelikula nang bahagyang ngumiti si Jennifer. Sa wakas natapos na niya ang kanyang paghihiganti. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.